2 taon lang po si Mika nang pumanaw ang asawa ko, si Arnel. 32 lang siya noon at wala naman siyang iniindang sakit. Isang gabi lang, habang natutulog kami, bigla na lang siyang hindi humihinga. Niyugyug ko siya, tinatawag, sinampal ko pa ang pisngi pero wala na. Wala na talaga. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na massive heart attack daw. Walang naramdamang senyales. Biglaan, parang hangin lang na dumaan at nawala. Doon ko po unang naramdaman ng takot na walang kasiguraduhan ang buhay. Na pwede kang maiwan, masaktan, mawalan sa isang iglap. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko hindi na dapat maranasan ng anak ko ang mawalan pa. Kaya kahit mahirap, kinaya ko. Pinagpatuloy ko ang bakery namin. Dati katawang ko si Arnel sa pagluluto at pagbebenta ng tinapay, mga Spanish bread, padisal, ensaymada. Ngayon, ako na lang. Kaya natuto akong gumising ng 3:00 ng madaling araw para lang makapagsalang ng tinapay bago magbukas ang palengke. At dahil wala po akong mapag-iiwanan kay Mika, araw-araw ko siyang kasama sa bakery. May maliit kaming playpen sa gilid ng pwesto. Doon siya naglalaro habang ako'y nagtitinda. Kapag may break, dinudukutan ko siya ng binilog na pandikoko o binibigyan ng candy galing sa tindera sa tapat namin. Minsan, oo, tinutukso ako ng iba. Napakabata mo pa. Single mom na? Sayang ka, ang ganda mo pa naman. Wala ka na bang balak mag-asawa ulit? Pero sanay na po ako. Hindi ko po kailangang ipaliwanag kung bakit ganito ang buhay ko. Ang importante lang sa akin, ligtas at masaya ang anak ko. At sa totoo lang, masaya naman talaga kami. Simple lang pero buo. Hanggang sa mangyari ang hindi ko inaasahan. Hanggang sa may dumating sa buhay namin. Na manikay sana pampasaya lang, pero naging mitya ng bangungot. Ang labubudal. Siguro naman po pamilyar kayo rito, Sir Jupiter. Noong 1 taon, halos lahat ng bata gustong-gusto ito. May mga koleksyon pa nga. May iba't ibang kulay. May iba't ibang ekspresyon. Yung iba nakangiti, yung iba parang galit. Pero kahit ganoon, cute pa rin sa paningin ng mga bata. Noong una, wala naman talaga sa isip ko na bumili kasi syempre mahal ang labubudal kung sa mall ka bibili. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako online sa marketplace. May isang seller na nagpost, authentic labubudal, pre-loved pero good as new. Tiningnan ko ang presyo. 250 pesos lang. Medyo weird kasi dapat nasa 700 to 1,000 ang presyo nito o higit pa kung original. Pero dahil mura at dahil nakatanggap ako ng extra order ng pandesal nung araw na yun, napagdesisyonan kong bilhin. Sinurpresa ko si Mika. Sobrang tuwa niya. "Mami, cute," ang sabi niya. Tuwang-tuwa siya. Niyakap niya agad at binigyan niya pa ng pangalan na Lulu. Lulu daw ang name ng labubudal niya. At mula noong araw na dumating si Lulu, nagbago ang lahat. Pero bago ko po ilahad ang tunay na pangyayari, gusto ko lang pong muling ipaalala sa lahat. Ang kwento pong ito ay totoo. Hindi po ito katang-isip. At kahit ako mismo, mahirap pa rin sa aking paniwalaan na isang manika lang ang halos sumira sa munting mundo naming mag-ina. Nangyari ito, Sir Jupiter, hindi pa man 1 taon ang nakakaraan. At hanggang ngayon, tuwing mapapadaan ako sa kwarto ng anak ko at makakita ako ng kahit anong manika, parang muling bumabalik ang takot.
Noong dumating sa amin ang labubudal, ang alam ko lang natuwa ang anak kong si Mika. Sobrang kinilig siya at kinakausap pa nga para siyang may bagong kaibigan. Wala akong nakitang kakaiba noong una. Hindi po siya iyakin, hindi rin nangungulit ang anak ko. Sa katunayan parang mas naging behave pa siya. At syempre bilang ina, hindi ko rin naman agad binigyan ng masamang meaning ang mga pagbabago. Sa totoo lang, parang sinuwerte pa nga kami nung una. Nagsimula yon ilang araw matapos dumating ang manika. Biglang dumami ang mga customer ko sa bakery. Tulad ng dati, ako pa rin ang gumagawa ng tinapay. Ako pa rin ang nag-aayos ng pwesto. Wala po akong binago. Pero parang sunod-sunod ang dumarating. Parang may kakaibang hatak ang tinapay namin. Minsan nga bago magtanghali, ubus na ang lahat. May mga nagre-reklamo pa na hindi sila nakabili. May isang araw pa nga isang vlogger ang biglang dumaan at pinuri ang tinapay ko. Pinost daw niya sa social media. Kinabukasan, grabe ang pila. Halos mapuno ang buong palengke sa harapan ng pwesto ko. Napaisip pa nga ako noon, baka nga lucky charm itong labubudal na ito. Hindi lang po yun, sa loob ng 2 buwan nakapag-ipon ako ng malaki. Kaya naman nakahanap ako ng bagong pwesto. Mas malapit sa terminal. Mas malaki, mas maliwalas. May sariling kusina at may espasyong kwarto sa itaas. Doon na rin kami lumipat ni Mika. Ang dati naming masikip na tinutulugan na palitan ng mas maayos na higaan. May bentilador na at may sarili ng lugar si Mika para sa mga laruan niya. Siyempre, kasama si Lulu, ang labubudal. Alam kong hindi perpekto ang buhay namin pero sa panahong yun, ramdam kong binibiyayaan kami. At kung totoo man na may swerte ang mga bagay, baka nga may kakaibang hatid ang manikang yun. Yun ang nasa isip ko nung una. Pero to be honest, ipinagdadasal ko pa nga noon na sana wag mawala sa amin ang manikang yun. Kasi pakiramdam ko kasama siya sa dahilan kung bakit gumaan ang buhay namin. Hanggang sa isang araw yun ng Biyernes, maaga akong gumising kagaya ng dati. May nagpa-reserve ng 100 pirasong pandesal para sa isang school event. Hindi ko pwedeng i-cancel kasi malaking order yun. Naunang magising si Mika, naglalaro siya sa sahig habang hawak-hawak si Lulu. Minsan nilalagay pa niya sa likod niya at nilalaro ng parang teacher-teacheran. Naaliw pa nga ako dahil kinikwentuhan niya ito. Pinapakain ng kunwaring pagkain, parang totoong kaibigan. Mga 9:00 pagtapos kong matapos ang lahat ng order, kailangan ko nang i-deliver. Dahil ako lang mag-isa, nakiusap ako sa kaibigan kong si Rina, kapitbahay namin dati, kung pwedeng siya muna ang tumingin kay Mika habang wala ako. Pumayag siya agad. Mabait si Rika at matagal na rin niyang kakilala si Mika. Binigyan ko sila ng snacks, pinaalala ang mga bawal, tapos agad din akong umalis. Wala akong naramdamang masama. Ang akala ko magiging isang normal na araw lang yun. Mga pasado 2:00 ng hapon habang nasa biyahe ako pauwi, tumunog ang cellphone ko. Nakatanggap ako ng isang chat galing kay Rina. Akala ko ay update lang pero pagtingin ko sa message, parang nanlamig ang katawan ko. May picture, braso ni Mika at may malalim na kalmot. Hindi yun basta kalmot lang, Sir Jupiter. 3 guhit, halos singhaba ng palad niya. May dugo-dugo pa na parang bagong-bago lang at kasabay ng picture may kasamang mensahe si Rina. Grace, bigla na lang umiiyak si Mika. Sabi niya may kumalmot sa kanya. Pero kaming dalawa lang dito. Mabilis akong bumaba ng jeep. Hindi na ako nakatapos ng delivery. Tumakbo ako pauwi at halos mabitawan ko pa ang supot ng tinapay. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Rina.
Nasa kwarto si Mika, ayoko na sanang takutin ka pero Grace, parang may mali talaga. Sabi niya habang nanginginig. Pagpasok ko sa kwarto nakita ko agad si Mika. Nakaupo sa kama, hawak-hawak ang braso niyang may band-aid. Nangingilid pa ang luha sa mata niya. Nilapitan ko siya, niyakap agad. "Totoo ba anak? Anong nangyari?" Tahimik siya saglit. Tumingin siya sa akin. May halong takot at pagkalito sa mukha niya at sa mahinang tinig, sinabi niya ang ayokong marinig. "Mama, si Lulu po. Siya po ang kumalmot sa akin." Napasinghap ako. Hindi ako agad nakareact. Kinuha ko ang manika. Nandoon lang sa gilid ng playpen. Tahimik. Parang wala namang kakaiba. Pero habang hawak-hawak ko siya, parang bigla akong kinilabutan at hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng insidenteng yon na kinuwento ng anak kong si Mika na kinalmot daw siya ng labubudal, hindi ko na inaksaya pa ang oras. Kinabukasan, maaga akong nagising. Agad kong kinuha ang manika, pinunit ang gift wrapper kung saan ito nakadisplay sa isang sulok ng sala at maingat kong inilagay sa isang lumang drawer sa aparador namin. Yun yung bahagi ng cabinet na hindi basta-basta nabubuksan ng bata. Pinatungan ko pa ng mga lumang damit saka ko isinara ng mahigpit. Ayoko na siyang makita. Ayoko na siyang mahawakan ng anak ko at ayoko na siyang gumalaw pa. Simula noon, hindi na ako pumayag na maiiwan si Mika kahit sandali. Kahit may trabaho ako sa bakery, bit-bit ko siya. Lagi siyang nasa tabi ko habang nagluluto ako ng tinapay, habang nagsusukli sa mga customer, habang inaayos ang display. Hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang siya. Sa edad niyang 4, para bang unti-unti na siyang natututo kung kailan hindi dapat magsalita. At yun ang mas lalong nagpabigat sa dibdib ko. Parang alam niyang may mali pero hindi niya alam paano yun sasabihin. Tumagal kami ng ganon sa loob ng 1 linggo. Tahimik pero laging may tensyon sa paligid. Pakiramdam ko nakasilip lang ang panganib sa bawat sulok ng bahay. Isang araw, nakatanggap ako ng malaking order mula sa isang opisina. Birthday party raw ng isang boss nila. Malaking kita at hindi ko pwedeng tanggihan. Alam kong makakatulong yun sa amin para makabayad ng upa, makabili ng grocery at makadagdag sa ipon ko para sa kinabukasan ni Mika. Ang problema, walang pwedeng magbantay sa anak ko. Wala si Rina, ang kaibigan kong paminsan-minsan ay nakakatulong. Wala ring pasok sa daycare. Wala talaga akong mapag-iwanan. Kaya pinakiusapan ko na lang ang isang kapitbahay naming si Aling Mercy na silipin si Mika habang ako'y wala. Iniwanan ko rin si Mika ng cellphone, hindi para tumawag kundi para manood ng video, para malibang. Habang nasa biyahe ako, walang tumawag. Walang text, kaya kampante akong maayos ang lahat. Pagka-uwi ko, nadatnan ko si Mika na nakaupo lang sa sofa. Tahimik. Hawak-hawak ang kumot niya. Wala namang bakas ng takot o galit, pero may kakaiba sa tingin niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas malalim na siya mag-isip para sa isang 4 na taong gulang. Tinabihan ko siya. Niyakap ko. Hindi siya umiwas pero hindi rin siya nagpakita ng saya. Para bang wala lang ang lahat sa kanya. Para bang wala siyang emosyon. Kinagabihan habang naghahanda na kami sa pagtulog, napansin ko ang cellphone sa tabi ng kama. Kinuha ko yun, binuksan at silipat ang mga apps. Nasa maayos naman na kalagayan. Wala namang kakaibang na-delete o nabura. Pero habang tinitingnan ko ang storage, may isang bagay akong napansin. Isang voice recording file. May date
at oras. Parang yung araw lang yun habang wala ako. Kaya nagtaka ako. Alam kong hindi marunong si Mika gumamit ng voice recorder. Kahit buksan lang yun, hindi niya kayang gawin mag-isa. Pero naroon yung file. At na-curious akong pinakinggan. Pagkatapos kong itap ang play button, nagsimula ng tumunog ang recorder. Walang ingay sa una. Para lang yung normal na katahimikan ng isang kwarto. Pero ilang segundo pa lang ang lumipas, may narinig akong boses. At hindi yun boses ni Mika. Hindi rin yun boses ng kahit sinong tao sa bahay. Yun ay isang napakalalim, paos, basag na boses, parang galing sa ilalim ng lupa, at paulit-ulit lang nitong sinasambit ang mga salitang, I will kill you. I will kill you. I will kill you. Ilang ulit niyang inuulit yun, parang walang ibang intensyon kundi ang manakot. Parang gusto niyang iparamdam sa sinamang makikinig na wala kang kawala. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang naputol ang tunog. Walang clicks, basta na lang huminto. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang cellphone. Tiningnan ko si Mika, mahimbing ang tulog, para bang walang narinig at para bang wala siyang alam. Ginabukasan, tinanong ko siya kung siya ba ang nag-record noon. Mabilis na umiling siya. Sabi niya hindi daw siya ang may gawa. Hindi daw siya nagsalita. Hindi rin daw niya pinindot ang kahit anong button. Hindi ko alam kung maniniwala ako, pero ayoko na siyang tanungin pa. Lumapit ako sa aparador para silipin kung nandoon pa ang manika. Pero pagbungad ko ng drawer, wala na ang manika. Biglang bumigat ang dibdib ko. Pinawisan ako kahit malamig ang hangin mula sa bentilador, parang may malamig na humawak sa batok ko. Sinilip ko ang ilalim ng kama pero wala. Likod ng pinto, wala. Sa likod ng kurtina, wala rin. Hanggang sa tuluyan akong napunta sa kwarto ni Mika. Tahimik ang paligid. Walang kahit anong gumagalaw. Pero nang mapatingin ako sa ilalim ng kama niya, doon ko siya nakita. Ang labubudal. Nakaupo, nakapaling ng konti ang ulo at tila ba nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang gumalaw ang mata niya. Parang sinundan ang galaw ng mga mata ko. Sa sobrang takot ko, hindi ako nakakilos. Tila ba na frozen ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong kunin ang anak ko at iwan ang bahay. Gusto kong itapon ang manika sa apoy. Gusto kong sunugin ang lahat ng alaala niya, pero hindi ako makagalaw. At hindi ako makapaniwala na ang manikang laruan ng anak ko maaaring may masamang enerhiya na kasama. Sir Jupiter, noong gabing yun, doon talaga nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung pakiramdam, pero parang may gumagapang na takot sa loob ng dibdib ko habang nakatitig ako sa ilalim ng kama ng anak ko. Nandoon ang labubudal. Malinis pa rin ang suot niya at maayos ang kondisyon, pero may kung anong kakaiba sa ayos niya. Parang hindi siya basta iniwan doon. Parang may naglagay sa kanya doon at may dahilan kung bakit nandoon siya. Lumapit ako. Maingat. Mabagal. Parang ayokong gumalaw siya bigla. Gumuha ako ng walis at dahan-dahang inusog ang manika palabas. Habang gumugulong siya paabante, parang nakangiti siya. Hindi yun yung dating ngiti na parang cute lang. Iba na, parang mas lumaki ang mga ngipin niya, mas malalim ang ngiti at parang may masamang balak. Pagkaabot ko sa kanya gamit ang walis, bigla siyang tumihaya. Para siyang may buhay na sumurrender ng kusa. Tiningnan ko yung likod ng manika. Walang battery pack, walang kahit anong mekanismo. Isa lang talaga siyang simpleng stuffed doll. Pero bakit ganun? Bakit ramdam kong buhay siya? Pagkakuha ko sa kanya, agad kong dinala sa kusina.
Kumuha ko ng plastic at inilagay siya sa loob, saka ko tinali ng mahigpit. Binuhusan ko pa ng asin. Hindi ko alam kung effective yun. Hindi ko nga alam kung ano na ba talaga ang paniniwalaan ko sa mga oras na yon. Ang alam ko lang natatakot ako. Kinaumagahan, hindi ko muna pinasok si Mika sa bakery. Hindi ko rin siya iniwan kahit sandali. Ang totoo, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Parang wala akong mapaghingahan ng sama ng loob. Wala akong makausap na pwedeng maniwala. Sino ba naman ang maniniwala sa akin, Sir Jupiter, na sinaktan ng isang manika ang anak ko, na may masamang boses sa cellphone, na ang labubudal ay nasa ilalim ng kama kahit nilagay ko sa drawer? Wala naman, di ba? Baka isipin pa ng iba na nababaliw na ako. Kaya tumahimik na lang ako. Isang gabi habang pinapatulog ko si Mika, narinig kong kumalabog ang plastic na lagayan ng labubo sa ilalim ng lababo. Parang may gumalaw. Tapos sunod-sunod na kalabog, parang may sumisipa mula sa loob. Napahigpit ako ng yakap kay Mika. Sir Jupiter, wala na akong narinig pagkatapos noon. Tahimik ulit, kaya marahan akong bumaba ng kama. Iniwan ko si Mika sa kama. Pinuntahan ang kusina. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko parang may nakasunod sa akin. Parang may humahabol na hindi ko makita. Yung pakiramdam na may malamig na hangin sa batok mo, na parang may humihinga sa likuran mo, pero paglingon mo, wala. Pagkarating ko sa kusina, dahan-dahan kong binuksan ang ilaw. Nabuksan at napunit na ang plastic at wala na roon ang labubo. Lumakas ang tibok ng puso ko, parang gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Tumingin ako sa paligid, walang kahit ano. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Mika, gising na. Nakaharap siya sa dingding, nakaupo at tahimik lang. Mika? Bulong ko. Ba't gising ka pa? Walang sagot. Hindi siya lumingon. Nilapitan ko siya, marahas, tapos bigla niyang sinabi, Mama, hindi mo ba siya naririnig? Parang tumigil ang mundo ko at tinanong ko siya kung sino ang tinutukoy niya. Sila Bubo. Masama daw siya pero hindi daw niya kasalanan. Napaatras ako. Hindi ko alam kung ano ang mas kinatakutan ko. Yung sinabi niya o yung parang hindi sa si Mika noong sinabi niya yun. Ibang tono at iba ang tingin. Hindi ko na siya tinanong pa. Niyakap ko siya agad pero habang niyayakap ko siya, naramdaman kong parang may nakatitig sa amin. Pagtingin ko sa bukas na pinto ng kwarto, nandoon ang labubudal, nakatitig sa amin. Hindi na siya stuffed doll na parang laruan lang dahil nakatayo siya at nanlilisik ang mga mata niya. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang naisip ko. Kinuha ko si Mika, lumabas kami ng kwarto at tuloy-tuloy kaming lumabas ng bahay. Hindi na ako nagdala ng wallet, hindi na ako nagdala ng kahit ano, ang gusto ko lang noon, makalayo. Habang nasa labas kami, tahimik lang si Mika, ako nanginginig, hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Pagbalik namin kinabukasan, wala na ang labubudal sa kwarto. Pero may mga gasgas sa pader, may mga bakas sa sahig at sa kisame, may isang pangungusap na parang sinulat gamit ang dugo. Don't leave me. Sir Jupiter, akala ko tapos na. Akala ko sa oras na maitapon ko ang labubudal, mawawala na ang lahat ng takot. Akala ko sapat na ang tapang ko bilang nanay para tuldukan ng lagim, pero nagkamali ako. Mali pala akong umasa na pwede mong basta-basta itapon ang isang bagay na hindi dapat napunta sa iyo. Kinabukasan ng umagang yon, matapos kong basahin ang sulat na parang isinulat sa kisame gamit ang dugo, ay agad kong hinanap si Lulu. Halos gumapang ako sa sahig. Sinilip ang ilalim ng kama, binuksan lahat ng drawer. Halos itaob ko ang buong bahay. Nakita ko siya sa likod ng kurtina sa may kusina. Parang naghahanap ng pagtataguan ng sarili. Wala na akong inisip, wala ng baka, wala ng siguro.
Kinuha ko siya gamit ang walis at sinilid ko sa 2 plastic bag. Nilagyan ko ng bato para hindi madaling hilahin palabas at dire-diretso akong lumabas ng bahay. Tinungo ang kanto kung saan may malalim na basurahan. Pagkahulog ko sa kanya doon, parang may kumaluskos sa ilalim pero hindi na ako lumingon. Sa isip-isip ko, this is it. Tapos na. Makakahinga na ako. Makatatulog na kami ni Mika. Makakakain na kami ng maayos at matatahimik na ulit ang mundo namin. Pero ilang oras lang ang lumipas, Sir Jupiter, sigaw ng anak ko ang gumising sa akin. "Matulong, si Lulu nandito!" Napabalikwas ako ng bangon. Nagmamadali akong tumakbo sa kwarto niya. Pagbukas ko ng pinto para akong binuhusan ng yelo. Naroon siya, nasa kama ni Mika. Nakangiti, nakatitig at higit sa lahat ay hawak niya ang maliit na palad ng anak ko. "Mama, ayoko na kay Lulu." Iyak ni Mika habang yakap niya ang unan. Nanginginig siya, umiiyak at takot na takot. "Pumunta siya sa akin, hindi ko po siya tinawag, Mama." Hindi ko alam kung paano ko siya nahawakan, hindi ko na alam kung anong lakas ang nagdala sa akin para makalapit sa manika at dakmain siya. Agad kong binalot si Mika ng kumot, kinuha ko yung isang backpack at isiniksik lahat ng madadampot ko, wallet, charger, cellphone, gatas, at hindi ko na inisip ang ibang gamit. Hindi na ako nagbihis. Nakapambahay lang ako at ang importante sa akin noon, makalabas kami. Pagkatapos kong itago ulit ang labubudal sa isang plastic bag, sinuksok ko siya sa ilalim ng lababo sa kusina, pero bago ako lumabas, ramdam kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko at parang may bumulong. Pero wala akong pakialam noon. Umalis kami. Sumakay kami ng tricycle. Nakiusap ako sa driver na dalhin kami sa pinakamalapit na subdivision kung saan nakatira ang kaibigan kong si Rina at may tiwala ako sa kanya. Pagkarating namin sa bahay niya, hindi na ako nagpaliwanag. Agad niya akong pinatuloy nang makita niya ang itsura namin ni Mika. Maglo ang buhok, namumugto ang mata, pawis na pawis kahit gabi. "Grace, anong nangyari?" Hindi ako nakapagsalita. Napaiyak na lang ako. Wala na akong lakas at tuluyan na akong nanghina. Pagkatapos naming makakain, doon ko na naikwento ang lahat kay Rina. Hindi ako nagmadali sa pagsasalaysay. Pinilit kong isa-isang ilabas ang mga naiipon kong takot at duda. Simula sa pagbili ko sa labubudal sa marketplace hanggang sa mga nakakakilabot na nangyari sa bahay. Ang boses sa cellphone at ang pagbabalik ng manika kahit na itinapon ko na siya sa basurahan. Tahimik lang si Rina habang nakikinig. Tapos maya-maya nagtanong siya sa akin. "Grace, saan mo nga ba nabili ang labubo na yun?" Agad kong sinabi sa kanya na sa online marketplace ko nabili yung labubudal dahil mura lang. Tumango si Rina pero yung mukha niya parang may naalala. Kumunot ang noo niya. Bigla siyang tumayo, kinuha niya ang cellphone niya at parang may hinanap. Pagbalik niya, pinakita niya sa akin ang screen. "Basahin mo to. Basahin mo to," sabi niya. "Anonymous post, pero napakalaking engagement nito noong 1 buwan lang. Hindi ko lang masyadong pinansin noon." Binasa ko. Warning para sa mga hilig bumili sa online, lalo na ng labubudal. Mayroong kumakalat na nagbebenta ng labubudal na pagmamay-ari ng patay. Hindi basta namatay, kundi pinatay at naniniwala ang iba na ang kaluluwa ng taong yun ay sumanib sa labubudal at hindi ito matahimik. Please be aware and share this. Sir Jupiter, hindi ko na namalayan. Nanginginig na ulit ang mga kamay ko. Tumitindig na naman ang balahibo ko. Ang manikang dapat ay simpleng regalo lang para sa anak ko ay posibleng manika ng isang patay na tao na hindi matahimik ang kaluluwa. Paano yun nakarating sa akin? Paano siya nabenta online at higit sa lahat, bakit kami ang napili niyang guluhin? Hindi ko na alam kung makakatulog pa ako sa gabing yon. Pero ang pinakakinatatakutan ko noon ay hindi pa tapos ang lahat.
Akala ko tapos na, akala ko noong tinapon ko na ang manikang yun, ang labubudal na naging bangungot naming mag-ina ay makakahinga na ako kahit papaano. Pero hindi pala ganun kadali. Naaalala ko pa ilang araw matapos kong itapon yun sa basurahan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bahay. Wala nang kalmot, wala nang iyakan sa gabi at si Mika kahit pa may bahid pa rin ng takot sa mga mata niya, naging mas kampante na. Sabi ko sa sarili ko noon, baka totoo nga yung sinasabi ng matatanda na minsan ang mga bagay na may masamang enerhiya, basta mo lang iwaksi at maglalaho rin sila. Pero mali ako dahil pagkatapos ng ilang araw nagsimula na naman ang mga kababalaghan. Tuwing gabi palihim kong naririnig ang mga kalabog, minsan sa dingding, sa kisame at sa bintana. Hindi malakas pero sapat para gumising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nagpapanggap akong matapang. Hindi ko pinapahalata kay Mika. Ayokong matakot na naman siya pero sa totoo lang natutulog akong may kutsilyo sa ilalim ng unan ko. Opo, alam kong parang kalokohan pero kapag nasa ganitong sitwasyon ka, kahit ano basta makapagbigay ng kahit kaunting seguridad, kakapitan mo. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Mika sa tabi ko, ako naman gising pa. Nakatitig lang ako sa kisame. Pinakikiramdaman kung may kakaiba na namang mangyayari. Tahimik hanggang sa naramdaman kong parang may dumagan sa tiyan ko. Hindi mabigat pero sapat na para maramdaman kong may umakyat sa kama. Inisip ko baka si Mika gumalaw. Paglingon ko sa kanya, tulog pa rin siya, nakatagilid at hindi gumalaw pero yung bigat nandoon pa rin. At doon ko nakita ang labubudal nasa harapan ko at nakapatong sa akin, hawak-hawak ang isang maliit na kutsilyo. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. Hindi ko alam kung paano siya nakabalik pero isang bagay ang sigurado ako sa mga sandaling yun. Hindi yun basta manika lang na binili sa marketplace. Hindi yun isang simpleng bagay na pwedeng itapon, kalimutan at baliwalain. Yun ay may isang masamang presensya. Nanigas ako, hindi ako makagalaw at hindi ako nakasigaw at higit sa lahat hindi ako makahinga. Parang binibiyak ang dibdib ko sa sobrang takot. Nakatitig lang siya sa akin at ang ngiting yun, hindi na siya yung cute na labubudal na inakala kong magpapasaya kay Mika. Ngiti na yon ng isang demonyong nagtatago sa tela at plastik. Ngiti ng isang nilalang na gustong makita akong bumigay, mamatay at matakot. Tapos may narinig akong boses. "Play with me, Grace." Mahinang bulong galing mismo sa manika, hindi ko maipaliwanag ang kilabot na bumalot sa buo kong katawan. Gusto kong tumili, gusto kong itapon siya ulit. Pero nang gumalaw na siya paunti-unti, paatras, pababa sa kama, doon ko lang nabawi ang kontrol ko sa katawan ko. Agad akong bumangon, binuksan ko ang ilaw. Wala na siya. Nilingon ko ang paligid. Wala sa kama, wala sa sahig, wala sa ilalim ng kama. Wala sa sulok ng kwarto, parang hindi siya dumaan doon. Pero hindi ako nagkamali. Naroon siya, nagbabantang papatayin ako. Agad kong kinuha si Mika at lumabas. Pagdating namin sa sala, nakita ko si Rina gising pa, nanonood ng TV. Hindi ko na napigilang umiyak, hindi ko na napigilang manginig. Pagkakandong ko kay Mika sa sofa, sunod-sunod kong sinabi kay Rina ang nangyari. Tahimik siya sa una pero halatang hindi siya makapaniwala. "Sigurado ko bang hindi bangungot yon, Grace?" Tanong niya. Tumango ako, matatag at mariin. Hindi yun panaginip, Rina. Nararamdaman ko, nakita ko, hawak niya ang kutsilyo. Tumayo si Rina. Pinahid ang luha ko gamit ang tissue at saka niya sinabi, "Ipabless na natin ang bahay bukas at pati na rin yung manika kung makita natin ulit siya." At yun ang mas nakakatakot, Sir Jupiter, dahil biglang nawala yung labubudal.
Hindi na ako umuwi ulit ng mag-isa. Dahil kahit kasama ko pa siya, kahit kasama ko si Mika, pakiramdam ko hindi kami ligtas. Hindi ko na alam kung saan siya susulpot. Hindi ko na alam kung kailan siya magpapakita, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi pa siya tapos at kung ano man ang dahilan kung bakit siya bumalik, hindi niya basta-basta bibitawan ang bahay namin o kami ni Mika. Minsan talaga akala mo tapos na ang bangungot, na kapag ginawa mo na ang tama, kapag lumaban ka na, kapag nagdasal ka na, kapag nagsalita ka na, doon na matatapos ang lahat. Pero kahit alam ko na kung ano ang kaya niyang gawin, hindi na ako basta umaasa sa baka. Kaya kinabukasan, maaga kaming nagising na Rina. Walang patumpik-tumpik, naghanap kami agad ng pari. Ipinabless namin ang buong bahay, pati ang mga gamit ko at ni Mika. Ang tanging problema, wala na ang labubudal. Sinuyod namin ang bawat sulok ng bahay. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa mga lalagyan. Wala. Parang siya na mismo ang umiwas. At dahil wala siya, hindi siya naipabless, pero kahit papaano napanatag ako. Sabi ng pari, ang pagbabasbas ay makakatulong sa proteksyon ng tahanan, ngunit kung may masamang espiritu sa isang bagay, dapat yung mismong bagay ang i-consecrate o ihiwalay. Sa isip ko baka natakot rin sa dasal yung labubudal o baka kusa na siyang lumayo. Muli, mali ako. Bumalik kami ni Mika sa bahay bandang tanghali. Tahimik ang buong araw. Kumain kami ng tanghalian. Nagpahinga, nanood ng TV. Hanggang sa lumalim ang hapon, 5:00 yata noon, nang biglang may kumalabog sa gate. Wala kaming inaasahan. Walang delivery at mas lalong wala ring kaibigan na nag-text na pupunta sa amin. Kaya lumapit ako sa bintana. At doon halos bumaligtad ang sikmura ko sa nakita ko. May maliit na kahon sa tapat ng pinto at sa ibabaw ng kahon, nandoon ang labubudal. Nakaupo lang siya doon, yung puting mga mata niya nakatitig lang sa mismong pinto, parang may hinihintay at parang alam niyang ako ang lalabas. Napaatras ako at napaluhod. Hindi totoo ito. Tinapong kita, umalis ka na. Paano ka nakabalik? Napansin ako ni Rina. Tumakbo siya agad sa pinto, sumilip din sa bintana at nang makita niya ang labubo, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Walang iya, Grace, paano siya nakabalik dito? Hindi ko rin alam. Hindi ko na rin alam kung ano ang paniniwalaan ko, pero sabi ko noon hindi ako pwedeng tumigil. Agad akong kumuha ng isang malaking kahon, yung dating pinaglagyan ko ng mga lumang gamit sa bakery. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi ako huminga habang pinupulot ko ang labubo. Ang bigat niya sa pakiramdam, hindi sa timbang kundi sa takot. Parang habang hawak ko siya may bumubulong sa isipan ko. Walang makakatakas sa akin. Nilagay ko siya sa kahon, maingat pero mabilis. Sinarado ko yun gamit ang masking tape, pati ang mga gilid binalot ko ng duct tape. At pagkatapos noon gumawa ako ng hakbang na hindi ko pa kailanman naisip na gawin. Nag-post ako sa social media. Nilagay ko ang picture ng manika, yung exact model niya, itsura pati kahon. Isinulat ko, "Hi, baka may nakakakilala sa dating may-ari ng manikang ito. Binili ko ito online sa marketplace pero deactivated na ang seller. Kailangan ko lang pong malaman kung saan ito galing, kung may kwento ba sa likod nito. Please PM me. It's urgent." Hindi ko binanggit na may nangyayaring kababalaghan. Nasa isip ko noon baka pagtawanan lang ako, sabihing nagkakalat lang ako ng fake news. Pero alam ko may isang tao na alam kung saan nanggaling ang labubo. At kung matino siyang tao, sasagot siya. Hindi ako nagkamali. Ilang oras lang ang lumipas, may tumawag. Hindi ko kilala ang number. Nagdalawang isip pa nga ako kung sasagutin ko, pero sa huli, sinagot ko din. "Hello?" Walang salita sa kabilang linya.
Ilang segundo lang tapos biglang isang mahinang boses ng babae ang sumagot. Ako ang dati niyang may-ari. Nanlamig ang buong katawan ko. Papunta na ako sa inyo ngayon. Kailangang matapos na ito. Grace. Lumipas ang ilang oras mula nang may tumawag sa akin. Habang hinihintay ko siya parang may bato sa dibdib ko na hindi ko maalis. Hindi ako mapakali. Naiisip ko kung sino kaya ang darating, kung totoo nga ba na siya ang dating may-ari ng labubo at higit sa lahat, kung may pag-asa pa ba kaming makawala sa bangungot na yon. 9:00 na yata ng gabi nang may kumatok sa pinto. Mahinang katok lang, 3 sunod, pero mabigat. Agad akong lumapit. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang babaeng mga nasa 30 anyos. Mahaba ang buhok niya pero tila hindi na inaayos. Maputla ang mukha niya, lutang ang mga mata, para bang hindi na siya natutulog. May dala siyang maliit na sling bag at nanginginig ang mga daliri habang hawak ang cellphone. Ikaw si Grace? Tanong niya ng halos pabulong. Tumango ako at agad siyang nagpakilala. Ako yung tumawag kanina. Nabasa ko yung post mo tungkol sa manika. Hindi na ako nagtanong pa, agad ko siyang pinapasok. Pag-upo namin sa sala, hindi kami nagpaligoy-ligoy pa. Diretso agad siya sa pakay niya. Ako naman medyo kinakabahan kasi hindi ko alam kung ano ang alam ng babae sa labubudal. Asan na yung labubudal? Tumayo ako, kinuha ko ang kahon kung saan ko muling isinlid ang labubo at iniabot ko sa kanya. Pagkakita niya sa manika, halos mapaiyak siya. Yan nga yun. Sabi niya halos pabulong habang yakap ang sarili at kitang-kita ko ang takot sa mata niya. Hindi ko akalaing makikita ko pa yan ulit. Tahimik lang ako. Hinayaan ko siyang magpaliwanag. Ako nga po pala si Marian. Pakilala niya. 6 na buwan na po ang lumipas mula nang hawakan ko yung manikang yan. Akala ko noong unang cute lang, pang display. Binili ko sa kaibigan kong kolektor ng vintage toys. Tumigil sa saglit, napatingin sa malayo at tila may binabalikan siyang alaala. Pero mula nang dumating sa bahay ko ang labubo na yan, nag-iba lahat. Nagsimula akong malasin, nawalan ako ng trabaho. Nagkasakit ang nanay ko at ang pinakamalala sa lahat. Napakagat siya sa labi na tila ba pinipigilan niyang humagulgol. Namatay ang anak ko bigla. Wala man lang babala, natagpuan ko na lang siya na patay sa kama, walang dahilan. Napakuyom ako ng kamao. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Yung bigat sa bawat salitang binibitiwan niya at hindi ko pa siya lubos na kilala, para kaming iisang bangungot ang pinagdaanan. Matapos ang libing ng anak ko, doon ako tuluyang parang nawala sa sarili. At sa dami ng di maipaliwanag na nangyari sa bahay, isang araw tinapon ko na lang siya sa isang abandonadong lote sa kabilang barangay. Napatingin siya sa akin ng diretso. Akala ko tapos na. Pero nagulat na lang ako ng isang araw may nag-chat sa akin, yung dati kong kaibigan na pinagbilhan ko noon na manika. Sinabi niyang may nabasa siyang urban legend na may masamang espiritu raw na nakakabit sa ilang uri ng manika. Isa doon labubo. At may kaso raw ng isang babae na pinatay sa isang abandoned apartment. Huli na nang malaman kung yun pala ang tunay na may-ari ng manika. Natigilan ako, parang sasabog ang utak ko sa sinabi niya. Anong sabi mo, pinatay? Tumango siya at agad na naglahad ng kasunod na nalalaman niya. Opo, brutal. At ang pinakakaiba na sa tabi raw ng katawan ng babae yung manika na yan. Basang-basa daw ng dugo at nakangiti. Muntik na akong mawalan ng malay nung sandaling yun. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa pero isa lang ang sigurado ko ng mga oras na yun. Hindi yun basta laruan. Hindi yun ordinaryong manika. Bakit ka nagpunta sa akin? Tanong ko.
Napayuko siya saglit, parang nag-aalangan. Tapos parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang sabihin niya ang nalalaman niya. Kasi alam ko na ang solusyon. Napatitig ako sa kanya. Bawat segundo tila bumagal, tila naghihintay ang buong paligid ng sasabihin niya. Grace, may nakausap akong albularyo, isang matanda sa Nueva Ecija. Sabi niya, ang mga bagay daw na ginamit sa kasamaan, lalo na kung may dugong dumikit, nagiging sisidlan. Sisidlan ng galit at ng paghihiganti. Ang labubo na yan, hindi na yan basta manika. Isa na yang tahanan ng kaluluwang pinatay na hindi matahimik. Napaupo ako ng diretso. Humigpit ang hawak ko sa kahon. Pero patuloy niya. Pwede raw maputol ang koneksyon. Kung saan siya nakuha, dapat dalhin doon, at ang sabi sa akin, ang tanging paraan lang, sunugin ang labubo dahil sa mismong puntod ng tunay nitong may-ari. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Marian, agad kaming nagkasundo na simulan na ang paghahanda para sa pagsunog ng labubudal. Hindi ko na rin pinag-isipan pa ng matagal. Kung yun lang ang paraan para matuldukan ang lahat ng takot at perwisong dinala sa amin ng manikang yun, sabi ko noon ayoko nang patagalin pa. Gusto ko na lang matapos ang lahat. Kaya kinaumagahan, iniwan ko muna si Mika kay Rina. Ayokong isama ang anak ko sa anuman. Hindi na siya dapat masangkot pa sa isang bagay na hindi niya kailanman naintindihan. Isang bagay na ako mismo hirap pa rin paniwalaan. Pero kailangan ko nang tanggapin bilang isang realidad. Si Marian naman, tinulungan akong alamin kung saan ang puntod ng babaeng naging orihinal na may-ari ng labubo. Isang pampublikong sementeryo lang pala sa kabilang bayan. 4 na oras mula sa amin, pero handa kaming pumunta kahit pa sa gitna ng gabi kung kinakailangan, dahil ang gusto ko lang noon matapos na ang lahat. Pero bago kami bumiyahe, nagdesisyon muna kaming manatili ng isang gabi sa bahay, hindi para magpahinga, kundi para bantayan ang labubudal. Ayokong muling mawala siya. Ayokong bigla na lang siyang sumulpot sa lugar na hindi ko inaasahan. Ayokong matulad kami sa mga naunang taong nagmay-ari sa kanya, yung mga nasaktan, nawalan, at nasira ang buong buhay. Yun ang gabi ng pagbabantay. Puno ng kaba ang dibdib ko. Nasa kahon pa rin ang labubo. Inilagay na namin siya sa maliit na altar sa gilid ng sala. Tinabihan pa ng mga kandila, krus at papel na may dasal, lahat ng kayang gawin para mapanatiling kontrolado ang kanyang presensya. Pero kahit anong ayos at dasal ang gawin namin, ibang-iba ang pakiramdam ko ng gabing yun. Parang ang bigat ng hangin, tahimik pero hindi payapa. Yung tipo ng katahimikan na parang may nagmamasid sa'yo sa dilim. Yung hindi mo alam kung kailan darating ang kalaban, pero siguradong may nag-aabang. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nung oras na yon. Si Marian nakaupo sa kabilang gilid ng sala, ako naman sa sahig, nakasandal sa dingding habang pinagmamasdan yung kahon. Sa sobrang pagod at puyat, hindi ko na namalayan. Napapikit ako at doon unti-unti akong dinalaw ng antok. Hindi ko alam kung ilang minuto lang akong nakaidlip, pero isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napabalikwas ako ng bangon. Si Marian nakatayo siya sa tabi ng altar, nakatutok ang daliri sa ere. Nanginginig at halos matumba sa takot. "Grace, tingnan mo!" Sigaw niya, at paglingon ko, doon ko siya nakita. Ang labubo nakalutang sa ere. Walang gumagalaw sa kanya, pero parang may nag-aangat sa kanya. Parang hinihila siya paitaas ng kung anong hindi namin nakikita. Nakabukas ang mga mata niya. Yung mga mata niyang dati kong tinatawanan kasi ang laki-laki, parang aliw. Pero ngayon matalim ang titig. Galit, parang may kinikimkim na hindi mailabas.
Nakangiti pa rin siya pero hindi na yun ngiti ng laruan, hindi ngiti ng musmos, yun ay ngiting demonyo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero bigla akong napaluhod. Ama namin, sumasalangit ka. Yan lang ang naisip kong gawin noon, ang manalangin, mabilis, pabulong pero paulit-ulit. Habang binabanggit ko ang bawat linya ng panalangin, ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Para akong nanlalamig, nanginginig ang boses ko at hindi ko nga alam kung tama pa ba ang banggit ko, basta naisambit ko lang, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Sa isang iglap, bumagsak si Labubo sa sahig, sa harap mismo ng altar. Sa gitna ng dalawang kandila, pagbaba niya sa lapag, tumigil ang malakas na hangin, tumigil ang kaba ko, tila may kung anong bigla ang nawala sa paligid. Nagkatitigan kami ni Marian. Pareho kaming hingal na hingal, pareho kaming tulala. Ang tanging narinig ko lang ay ang sarili kong boses nang mahina kong sabihin, Marian, simulan na natin to bago pa siya muling kumilos laban sa atin. Gawin na natin ang dapat bago pa lumala ang sitwasyon. Madaling araw pa lang nun, Sir Jupiter. Gising na kami ni Marian. Pareho kaming halos hindi nakatulog noong gabing binantayan namin ang Labubo. Pero hindi na yun mahalaga sa amin. Mas importante ang matapos na ang lahat. Matapos na ang bangungot. Ilang araw na rin kaming parang tinatanggalan ng lakas ng multo at hawak na namin ang tanging sagot para tapusin yon. Si Mika naiwan kay Rina. Ipinagbilin ko muna sa kanya ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari nung araw na yon, pero ang alam ko lang, hindi pwedeng nandun ang anak ko. Hindi ko kayang makita siyang madamay ulit. Bit-bit namin ang kahon kung saan nakalagay ang Labubo. Balot na balot siya. May kasama pang rosaryo na isinabit ko sa loob ng kahon. 2 puting kandila, isang maliit na bote ng holy water at ilang posporo. Yun ang mga dala namin papuntang sementeryo. Tahimik kaming dalawa ni Marian habang nasa biyahe. Walang nagsasalita ni isa sa amin. Tila pareho kaming nagpapakatatag. Kahit pareho naming alam na habang papalapit kami sa puntod ng tunay na may-ari ng manikang ito, mas lalong lumalalim ang kilabot sa dibdib namin. Mga 9:00 ng umaga nang marating namin ang sementeryo. Hindi yun yung malinis at modernong sementeryo na karaniwan mong nakikita sa mga lungsod. Luma na yun, tahimik at maraming punong nakayuko na sa katandaan. May mga nitso na tila ba nakakalimutan na. Amoy lupa. Malakas ang hangin. Parang mismong lugar ay may laman ng mga kwento ng kababalaghan. Bit-bit ang kahon, lumapit kami sa puntod ng may-ari ni Labubo. Rosenda ang pangalan ng tunay na may-ari. Ipinanganak siya ng 1979 at namatay last year lang. Tahimik si Marian habang tinuturo niya sa akin ang mismong puntod. Naroon kami sa harap ng isang lapida na kahit pa medyo luma na ay may mga patak pa rin ng kandilang tila bagong sindi. May nag-aalay pa rin pala doon, paminsan-minsan. Tahimik akong tumayo, nilapag ko ang kahon sa harapan ng puntod. At doon, biglang bumuhos ang ulan. Napalingon ako kay Marian. Nagtitigan lang kami at hindi namin kailangang magsalita. Pakiramdam ko may pumipigil, parang may ayaw sa gagawin namin. Parang isang babala na huwag namin ituloy. Parang galit ang langit sa balak namin na sunugin ang Labubo. Pero hindi na kami uurong, hindi na kami nagpadala sa takot. Niyakap ko ang kahon, basa man ang katawan ko, hindi ko binitawan ang manikang yun. Hindi mo na kami masasaktan. Bulong ko, dito ka na, matatapos. Makalipas ang ilang minuto, bigla ring tumigil ang ulan. Wala ni isang patak at biglang sumikat ang araw. Bumunot si Marian ng lighter at sinindihan ang 2 puting kandila. Inilapag niya yon sa magkabilang gilid ng puntod ni Rosenda. Ako naman binuksan ko ang kahon at sa unang pagkakataon muli ko siyang nasilayan. Ang Labubo. Ang manikang minsay inakala kong laruan lang. Nakatitig pa rin siya. Nakangiti ang labi. Para bang buhay.
para bang naghihintay ng susunod niyang biktima. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang posporo, binasa ko ng kaunting holy water ang manika at sa mismong ibabaw ng puntod, pinatong ko siya. Sunod naming ginawa, sinindihan na namin ang manika. Sa una, ayaw pa niyang magliyab kahit paulit-ulit ko siyang sinisindihan ng apoy. Parang ayaw niyang masunog. Parang may bumabalot sa kanya at may pumipigil. "Dasal, Marian." Bulong ko. Nag-usal ng panalangin si Marian. Ako rin nagdasal ng taimtim. Hindi ko na maalala kung anong dasal yon basta mula sa puso. Dasal ng isang ina, ng isang pagod na babae, ng isang taong nauubos na. At sa ikatlong sindi ng posporo, biglang lumiyab ang labubo. Nakatitig lang kami. Parang bumalot ang apoy hindi lang sa tela ng manika kundi pati na rin sa paligid. Mainit, mabigat ang amoy pero hindi kami umatras. Unti-unti natutunaw ang itsura ng manika. Ang malaking mata, ang bungis-ngis ng ngiti, ang maliit na katawan. Unti-unti siyang nagiging abo. At habang nasusunog siya, narinig namin ang mahinang iyak. Iyak na hindi mo alam kung mula sa ibang dimensyon. Parang may nasasaktan, may nilalabas, parang may lumaya. Pagkatapos ng halos 5 minuto, wala na. Isinaboy namin ang natirang abo sa mismong ibabaw ng puntod ni Rosenda. Kumuha kami ng bulaklak, nilapag sa gilid. Nagdasal ulit kami ng tahimik. Mabigat ang dibdib namin pero alam naming tapos na. Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ang sumanib sa manikang yun. Hindi ko rin alam kung bakit kami ang napili niyang gawan ng kasamaan. Pero isa lang ang alam ko. Tama ang ginawa namin. Pagkatapos naming sunugin ang labubo sa mismong puntod ng pinagmulan niyang kasamaan, habang nakatitig kami ni Marian sa abo sa harapan namin, parabang unti-unti akong nakahinga ng malalim. Una kong hinga na malaya sa takot. Tahimik lang kami habang iniihip ng hangin ang mga abo ni labubo. Sa wakas, tapos na. Ni hindi na kami tumagal sa sementeryo. Matapos naming magdasal, sabay kaming naglakad pa uwi. Wala pa rin kaming imikan noon, pero sapat na yung mga tingin naming dalawa para maramdaman kong pareho na kaming nabunutan ng tinik. Pareho na kaming pagod, pero buo. Doon ko rin napagtanto, hindi aksidente ang pagkakakilala namin ni Marian. Sa dami ng tao sa mundo, hindi ko inakalang may isang estrangherong babaeng magpapakita sa akin. Kakampi sa laban at maglalakas loob ding wakasan ang sumpa ng isang manikang muntik nang pumatay sa anak ko. Nung una, ang tingin ko sa kanya ay isa lang sa mga kwento ng nakaraan ni Labubo. Pero ngayon, isa na siyang bahagi ng aking buhay. Pagbalik namin kina Rina, nadatnan ko ang anak kong si Mika na mahimbing ang tulog sa sofa habang karga ni Rina. Bakas sa mukha ng anak ko ang kapayapaan. Yung tipong walang gumagambalang espiritu. Walang mapupulang mata na nakatitig sa kanya. Walang demonyong nilalang na nagkukubli sa dilim ng bahay. Lumapit ako sa anak ko at hinalikan ko siya sa noo. Para sa kanya ang lahat ng yon. Para sa kanya ako lumalaban. At ngayon, para sa kanya ko rin muling ipinagpapatuloy ang buhay namin. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na naming iniwan ang bahay na yon. Hindi na rin ako nagdalawang isip. Kahit pa sinabi ng pari na pwedeng ipables at tirhan ulit, pinili ko pa rin lisanin na ang bahay na yon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Minsan kasi may mga lugar na kahit anong dasal mo, puno na ng alaala, ng takot, ng pangitain, at ng sigaw. At hindi mo kailangang manatili para lang patunayan na malakas ka. Minsan ang pag-alis ang pinakamatapang mong hakbang.
Lumipad kami ni Mika sa isang maliit pero maaliwalas na apartment na malapit sa panibagong bakery shop. Opo, tinuloy ko pa rin ang negosyo. Pero this time, kasama ko na si Marian. Nagulat ba kayo? Opo, naging magkaibigan kami. Walang araw na hindi kami nagkakausap, nagkakantsawan, nagkakatulungan. Minsan siyang nagbabantay sa bakery, minsan ako. At kahit pareho kaming may bitbit ng sugat mula sa nakaraan na pagkasunduan namin, nagawin na lang naming aral ang lahat. Aral na minsan ang mga pinakamaliit at inosenteng bagay tulad ng manika ay maaaring maging sisidlan ng pinakamadilim na kasamaan. At ngayon, hindi ko pa rin pinapabayaan si Mika. Mas lalo akong naging mapagbantay. Mas lalo akong naging mapagmahal. At alam kong naiintindihan na rin niya, kahit bata pa siya, ang halaga ng dasal, ng pananampalataya, at ng pagkakaroon ng mga totoong taong nasa tabi mo sa oras ng panganib. Minsan habang nag-aayos ako sa bakery, may lumapit sa akin na batang babae na may hawak na manika. Tinanong niya ako, "Tita, gusto mo po bang hawakan ang dal ko?" Napangiti ako, pero marahan kong itinulak ang manika pabalik sa kanya. "Hindi na, iha. Maganda yung manika mo. Alagaan mo siya ha, pero mas alagaan mo ang sarili mo." Tumango siya at ngumiti. Ngayon, mag-iisang taon na ang lumipas simula nang mangyari ang lahat. Wala na po ang labubudal. Wala na rin ang bangungot. Pero nananatili ang aral, ang takot at higit sa lahat, ang pasasalamat. Pasasalamat dahil hindi ko kailangang harapin ang lahat mag-isa. Pasasalamat dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos at higit sa lahat, pasasalamat dahil hindi nawala sa akin ang anak ko. Ngayon, Sir Jupiter, ito po ang tanong ko sa inyo. Tama ba ang ginawa namin? Tama ba na sinunog namin ang labubo sa puntod ng kanyang dating may-ari? Tama ba na lumisan kami sa bahay imbes na manatili? Nananatili po sa akin ang tanong ngayon. At para po sa lahat ng nakikinig ngayon, sana po may mapulot kayo sa karanasan ko. Hindi po lahat ng bagay na nakikita mong laruan ay para sa kasiyahan. Minsan, may mga bagay tayong hindi dapat isinasama sa ating mga tahanan. At kapag dumarating ang oras ng laban, huwag kang matakot humingi ng tulong. Humawak sa pananampalataya at lumaban para sa mga taong mahal mo. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at maraming salamat din sa lahat ng nakikinig ngayon. Mag-ingat po tayong lahat at huwag basta-basta tumatanggap ng bagay, lalo na kung di mo alam ang pinagmulan. Always keep safe sa ating lahat. Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Jupiter. Gaya po ng dati, muli tayong pinaiyak, tinakot at pinahanga ng isang kwento ng tapang, pagmamahal at hindi matatawarang pananampalataya mula sa ating letter sender ngayong gabi na si Grace. Grace, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtitiwala, sa pagbabahagi ng isang karanasang hindi basta-basta. Isang kwentong hindi lang basta nakakatakot, kundi nakakatagos din sa damdamin. Sa kwento mong ito, hindi lang natin nakita kung paanong maaring tumira ang dilim sa loob ng isang tahanan, sa anyo ng isang laruan. Mas nakita natin kung paanong kayang itulak ng isang ina ang sarili niya sa bangin ng panganib basta para sa kaligtasan ng kanyang anak. At Grace, kung ako ang tatanungin mo sa tanong mong tama ba ang ginawa namin, tama ba na sunugin namin sila bubo sa puntod ng kanyang dating may-ari, tama ba na lumisan kami sa bahay imbis na manatili? Ang sagot ko ay oo. Hindi lang basta oo, kung hindi isang malakas na oo. Tama ang ginawa ninyo. Bakit? Dahil minsan sa buhay, hindi sapat ang mga ritual. Hindi po sapat ang mga dasal kung ang mismong lugar ay puno na ng alaala, ng trauma, at ng hindi maipaliwanag na poot.
Tama ang desisyon mo dahil pinili mong iligtas ang sarili mo at ang anak mo mula sa isang bangungot na walang kasiguraduhan kung kailan matatapos. Hindi mo pinilit manatili sa lugar kung saan unti-unti nang kinakain ang katahimikan at kaligayahan ng pamilya mo. Hindi mo piniling sumugal. Pinili mong lumaban. At yan ang bagay na hindi lahat kayang gawin. Hindi lahat ng tao may tapang na ganyan. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin sa bahay, sa gamit, sa alaala, nakakalimutan natin tanungin ang sarili natin. Safe pa ba ako rito? May kapayapaan pa bang nananahan dito? Sa kaso ninyo, Grace, wala na. At mas pinili mong iwan ang bahay kaysa tuluyang mawalan ng anak. Mas pinili mong sunugin ang manikang yon kaysa isugalang kinabukasan ng batang ikaw lang ang sandigan. Sa paningin naman ng iba, baka overreacting. Sa paningin ng iba, baka kwentong gawa-gawa lang. Pero sa tingin ko, isa kang ina. At sa mundong ito, walang mas matapang pa sa isang inang handang harapin ang impyerno para sa anak niya. Grace, ang kwento mo, hindi lang kwento ng takot. Ito rin ay kwento ng pagpapatawad, pagbawi at pagbangon. Ang ginawa mong pagbabahagi, hindi lamang paraan para mailabas ang sakit ng nakaraan, kundi paraan din para maging babala sa iba. Babala na minsan kahit laruan lang, kahit murang gamit lang mula sa online seller, may dalang sumpa. At hindi mo man intensyon na mapasama, hindi ibig sabihin na iligtas ka. Sa mga nakikinig ngayon, mga kaibigan, tanungin natin ang sarili natin. Paano kung ako ang nasa lugar ni Grace? Anong gagawin ko? Paano kung ang anak mo ang umarap sa dilim? Paano kung ang tahanan mong akala mo'y ligtas ay tinitirahan na ng isang espiritong balot ng puot? Mananatili ka ba dahil mahal mo ang bahay o aalis ka dahil mas malaga ang buhay ng pamilya mo? Minsan po kailangan nating piliin kung ano ang mas makabuluhan, ang ari-arian o ang kapayapaan, ang mga alaala o ang kinabukasan. At kung darating ang araw na ikaw ang harap-harapang tanungin ng dilim, handa ka bang tumanggi o magpapabulag ka sa takot at duda? Grace, isa pang bagay pala ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam kong hindi mo na makakalimutan si Labubo o si Lulu. Hindi dahil gusto mo siyang alalahanin, kundi dahil bahagi na siya ng kwento ng buhay mo. Pero sana lang balang araw kapag naalala mo ang manikang yon, hindi mo lang maalala ang takot. Maalala mo rin kung gaano ka katapang na kaya mong tumindig, humawak sa pananampalataya at sabihin sa dilim, hindi mo kami kayang lamunin. At sa anak mong si Mika, alam kong balang araw maiintindihan niya ang lahat. At kapag dumating ang araw na yon, sigurado akong titingalain ka niya bilang isang bayani. Hindi ng bansa, kundi ng sariling tahanan. Sa mga nakikinig po ngayon, ito naman payo ko sa inyo. Maging mapagmasid, maging mapagdasal, at higit sa lahat maging mapagmahal. Hindi po lahat ng kalaban natin ay may sungay at buntot. Minsan po nasa loob ito ng mga bagay na akala mo'y inosente. Minsan nakatago sa ngiti ng isang laruan. At sa oras na madilim na at wala nang kasamang iba, ang pananampalataya mo na lang ang tanging makakatulong sa iyo. Kaya huwag kalimutang manalangin. Huwag kalimutang magdasal bago matulog. Huwag basta-basta magpapapasok ng kahit anong bagay sa inyong bahay. Alamin ang pinanggalingan. Alamin ang kwento. Dahil sa huli, mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Grace, maraming salamat muli sa iyo. At sa lahat ng mga tagapakinig ngayong gabi, muli kong ibabalik sa inyo ang tanong ni Grace. Tama ba ang ginawa nila? Tama bang lumisan sila sa bahay na yon o dapat bang nanatili sila? Ikaw kaibigan, ano ang pipiliin mo? Ang bahay o ang kaligtasan ng mga mahal mo?
Ako po si Jupiter at gaya ng dati, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok, sa pakikinig at sa patuloy ninyong pagsuporta sa mga kwentong tunay, kwentong likha ng buhay, at kwentong hindi malilimutan. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo, matulog ng mahimbing at sana wala kayong mapanaginipan at magandang buhay sa inyong lahat.